Pasok po kayo sa... Harap na rin. Init. Ano kung ba't pilay kayo? Yung doon siya, basketball. Kabasketball. Sana ako nakakapaglaro pa. Hindi, may history na kasi sir. Anong history niyan? Tinigil ko na ito eh. Bago dumating pandemic. 2020. Pandemic. 18. Bago dumating. Okay. Sige. Naglaro kami, tapos nag-lock siya. Mm. Pinilit ko itakbo. Hindi ko maitupi. Nag-lock. Hindi mo maitupi. Ngayon, pinilit mo. Pinilit ko. Ano Kasi nangyari? Pinaano ko, hospital ko. Pati yung x-ray. Yung MRI. Parang nakabukol na yung buto mo ah. Umusok, tingnan mo. Nag-lock siya talaga, pinilit mo. Lumagotok ba? Hindi. Hindi naman. Parang kapag tinutukot. Kumikirot. Gusto agad ng doktor, operahan. Sana hindi ako pumayag. Dito sa initial na nakikita natin, talagang sumabit na siya. Nagdidikit na siya. Hindi ito nalalabanan, ma'am. Napupudpud. Napupudpud ito, yan. Kasi, ang pangkaraniwang x-ray ng tuhod, kung makikita nyo, ito kasi medyo dikit na sa inyo. Ang pangkaraniwang x-ray ng tuhod, ganito itsura, malayo. Magkalayo. Kailangan ganyan. Yung x-ray niya. Pag hindi magkalayo, Ano, tignan mo, meron yan sa loob. dito na nga. Kamaray natin. Meron yan sa Base dito sa ano, medyo magkalapit na eh. Ayan, ito. O di makikita nyo ng maliwanag. Kita mo, dito maluwang. Di ba? Dito, okay, dikit na talaga siya. Yung unti dumikit, ibig sabihin nun, possible. Pag nangyari kasi yan, meron tayong tinatawag dyan, meniscus. Medial meniscus, lateral meniscus, tapos meniscus tibial flatus. Yun yung pagka napagod mo na yung sarili mo, talon-talon, mapupudpud na mababangal yan. Dito, kita mo mayroong, dapat kasi yan malinis. Nakaangat siya. Saan galing yung pagkaangat? Napupudpud niyan siyempre yung mga ribaba nun. Yan yun, kaya tutunog-tunog yung tuhod mo. Kaya minsan, nangyayari, naglalak, tumutukod muna. Pero pag ang diskarte ron, yanigin nyo lang ganun yun. Dudulas na ulit yun. Tumutukod na. Kaya minsan, di ba nakakapaglaro ka nun? Nag-lock. Pero gagawin lang diskarte ron. Ganun yun. Gumanyan talaga ako eh. Ayan o, kita mo ano na diferensya. Di ba nagdikit na? Dito, nakita mo dito napakaluwag. O, ngayon, hindi yan, kahit hindi operahan yan. Sir, pag mga ganito, Ang hingin pa naman sa akin, 100. nung pag-lock, ito namang lymphoma, ano rin siya ng bukol. Tapos, itong Baker cyst kasi, pangkaraniwan talaga sa atin, may cyst, may mga cyst. Na-rupture mo siya. Ano ba ibig sabihin ng rupture? Napunit. Napunit. Okay, distal patellar. Ang distal patellar tendinitis, ang patellar kasi, ito. Ito ang patellar. Ngayon, tendinitis, overuse, maaaring lang yan. Pero isa rin sa magkikreate ng ano yan. Magprapatellar subcutaneous tissue edema. Yung ACL mo, yung sa gitna, ACL mucoid degeneration. Ibig sabihin, nagkaroon na rin siya ng hindi na talaga healthy yung mo, hindi na talaga healthy yung ligaments mo sa gitna. Maaring matagal na nararamdaman mo to, kaya nagkaroon ng degeneration na rin. Okay. Lymphoma, arborescence. Yun ang hindi ko alam kung ano yung arborescence. Pero yung lymphoma, part ng bukol yan, yung lymphoma. Mga bukol sa katawan natin yan. Pero pangkaraniwan naman yan. Yan, pag may bukol ka, yan, lymphoma yan. Yung cyst, bakit mo napunit pa yun? Dumudulas yun Yung mga cyst, mga Baker cyst, pangkaraniwan yun yung mga cyst na yan yung mga healthy cyst. Kumbaga hindi yan nagiging cause ng cancer. Yung iba kasi bukol, di ba nagiging cancer pag meron kang lymphoma sa
Saan ba nila yun? Sige. Roy, dagdagan mo muna ni sir. Panatag lang muna sir. Ito siguro yung lymphoma mo. Ito. Yung lymphoma, bukol kasi yun. O ito nga. Ito. Itong bumukol na to. Ayan. Dito. Baka dito yung cyst mo. Ito kasi oh, malambot yan oh. Ang mga yun nga, lymphoma bukol yun. Yung iba nakikita mo may mga bukol dito, lumalaki sila. Kaya yun, dapat yun, hindi maiirita. Kumbaga, pag may bukol kayong gano'n, Pag ginagawa mo. wag na wag yung dudurugin pag hinilo. Nararamdaman mo sir. Grabe. Alam mo yung parang may... Gili-gili. Oo, yung may buhangin na ano. Alam mo yung buhangin na nilagay mo sa bond paper, tapos ganunin mo yung bond paper. Kaya pag umaga, pag tinataas. Ganon ang pakiramdam eh, no? Nagagat niya. Nararamdaman ko. Ito yung cyst mo dito, sir, meron dito. Diyan, hawak mo. Nakakapamalaki, eh no? Pang! Ito nga yun. Parang kumakalso na. Oo, kumakalusot biglang ano, yun yung cyst. Baker cyst. Boom, yun. Okay, sige, magkaganon pa man. Yayanigin lang natin yan mamaya, maganda na yung pakiramdam mo yan. Di ba, iika-ika ka maglakad? Pero sir, yung ganitong tuhod, maglagay na kayo ng knee support. Wala sir, sira-sira na yung ano mo. Ito yung tinatawag na medial meniscus. Meron kang tear dyan, may degeneration ka sa ACL, weak na yon. Once na ano, matapilok ka, or matumba ka ng parang kasama yung tuhod, malaking ano, instances na maputol mo yun. Grabe nga yung ano, yung Kabuk na siya. biglang lumambot yung tuhod ko, pati katawan ko, damay. Oo. Ano yung ano? Para kang pinalo sa tuhod, ibigay ka talaga. Pero ang sikreto lang dito, aalugin lang yan para matanggal yung pagkaipit ng ACL. Kasi hirap si Sir tumayo eh. Yung lakad niya. Para siyang, siyempre, namimilay. Baga sa manok, mahigpit yung pagkatari, namimilay. Yanig-yanigin lang yan. Malaking ano yan. Tapos, atake natin. Isa pa. Yanigin lang natin, isa pa. Pumunta ako dito sir eh. May tumawag. Tiga sa mo. Tiga sa pataas. Ganun. Okay, isa pa. Yan. Ganun lang, tapos i-try mo itayo. Try mo itayo. Ang lakad mo. Tignan mo ngayon kung ano yung difference. Yan. Tignan mo ngayon yung gigil sa loob kung may sakit. Wala. Oo. Ganyan nga yung gagawin yung sabi mo nga yung napapanood ko yung video. Ganun lang yan. Para sa akin kasi, very simple lang. Pero yung understanding sa loob, yung pagtulak yan, kung paano yung posisyon nasa loob, kita nyo naman, napakaraming ginaganyan. Pero, the same position lang, pinipiti ko lang. Pero nakikita nyo, wala. Wala. Bakit? Kasi siyempre, kung pag-aaralan nyo yung pyesa ng mga tuhod, ayan lang, oh. Yung iba kasi natatakot lang i-adjust yung tuhod, baka siyempre, pagka hindi ka tiwala sa therapist, magkakandalechi-lechi lang yan. Pero kung hahayaan mo na yung therapist, imposibleng maputol yan. Nakita nyo nga rito, may mga 80 anyos, ginaganyan ko pa yung paa eh. Nasa aking control sa kamay ko yun, kung gaano kalakas yun. Tsaka pag hinata ko ng diretso yan, hindi yan mapuputol kasi napakatigas na mga tendon muscle dyan, ligaments. Hindi mapuputol yan. Ngayon, Balakang ko dito eh, pag malakad ako. masakit din balakang mo yun, tagilid ka. Okay na yung tuhod. Kasi ito sir, Meron ba dyan? yung pagtukod ko nung... Hindi, ito. Putol po talaga yung acromion natin. Hindi kaya- Yung AC joint, wala na to. And po yan, oh. Okay May na to. ligaments lang yan dyan. Hindi na yun maibabalik kahit anong angat ko dyan. Pero kung dislocated shoulder ka, kaya natin yan. Pero yung AC joint na tinatawag, yung acromion,
Putol po talaga yan. May ligaments na nakakapit dyan. Ang nangyari sa'yo dito, ganun, stretching of acromioclavicular ligament. Ganyan nangyari sa'yo. Pero hindi siya totally nag-separate. Mamanhid din pag gano'n. Dito. Sige. Pero yun nga, sa acromion, hindi itong problema dyan. Pag- Kung namamanhid ka, malamang may problema ka sa cervical or sa mga Higa. may mild dislocation na iipit sa paghiga. Pero ito, wala yan. Pagtukod ko ganyan, sabi ko, binigay ko kami. Kung talaga may fracture to, pag dininan ko yan, iyak ka na kaagad dyan. Lagyan mo lang ng knee support yan sir, yung buto sir. Kumbaga, para kahit paano, protektado ka. Higa kang, ay, hindi, wait lang. Tayo ka saglit. Malakang mo yung sinabi. Straight mo yung leg mo. Yan! Sapo. Higa kang matagilid. Tapos bibili kayo ng pau kung sakaling pupunta kayo sa mga kung saan sa kayo gagala. Haplusan nyo na ng pau. Labag. Okay. Yan. Gabi na side. Okay, kapa. Sige. Alam mo yan. Asan ba ako sir? Tubig niyo ba yung tuhod niyo? Okay. Wala ko ito. Yan, bagay sa dibdib. Okay, inhale. Exhale. Check ka lang muna. Huwag kang tatayo ah. Kunin ko po. A few seconds lang. Yan, para sa mga namamanid na mga ano rin yan. Sa liig, sa balikat, yung traction, hanggang balakang yun. Tapos yung tuhod nga natin, tanda mo yung tinuro ko sa'yo. Minsan nagkakamali tayo ng, minsan paglakad natin, parang tumigas. Yan, iyanigin nyo lang muna. O pag nawala, diniyanig nyo, nakaupo kayo. Tinayo nyo, meron pa konti. Sipa-sipa. Oh, okay na, natanggal. Kasi pagka malalaman nyo na yung anatomy ng tuhod, kailangan lang siya yanigin kasi kusang dudulas yan eh. Maliban na lang kung talaga yung kayo na-operahan na. Kung talaga kayo may artificial na dyan, meron kayong fracture before, yun, magkakaroon ng ibang kwento. Pag may mga operation na kayo dati or fracture before. Kasi, siyempre, pag na-fracture kayo, namasag yung buto nyo, magbabago yung mga posisyon ng ligaments, magbabago yung mga posisyon ng mga tendon, magbabago yung mga posisyon ng mga muscle. Maghahatak-hatakan sila habang nilalakad mo. So, mag-iiba yung kwento pagka meron ng ibang problem. Pero sa'yo, buo pa yan, kumbaga, nasira lang talaga, nandiyan pa sa loob yung pagkasira, yanigin muna natin, mawala din yan. Okay po. May alpa naman kami every Saturday, jogging, puta. Hindi nga ako sumasali. Sir, ang problema sir, hindi na kayo pwede sa malakas na impact muna. Durog na yung ano nyo sir eh, yung medial meniscus nyo. Nararamdaman nyo naman eh. Ang masakit pa niyan, meron kayong Baker cyst tsaka lymphoma sa tuhod. Pag meron kayong bukol sa tuhod, yung naramdaman nyo dati na para kayong pinalo sa tuhod na walan kayo ng lakas, bumagsak kasi pati katawan nyo,
Yun umipit sa joint. Bawal talaga yan, yung may mga ano, siyempre, sabihin na natin, ito yung joint, ito yung bukol. Ngayon, pag talon mo, inipit mo yung bukol. Eh, anong kalalabasan nun? Buong katawan mo, biglang hihina. Pero, magkaganon pa man, bumabalik din yung lakas nun. Pag napahinga, hindi siya totaling sobrang yung mag-i-stay siya ng 1 linggo na ano. Doon naman sa twisting yun, sa twisted knee. Pero yun nga, yayanigin mo lang yan. Putod ka na naman, oh. Tingnan mo. Oh. Ayos. Ayos, ha? Oh. Huwag lang maligo today. Thank you.